Hi! Nakapag-isip na ba kayo ng i-gift nyo sa mga inaanak nyo o sa mga anak nyo? Ito may idea ko sa inyo. I'm presenting to you this doll. Ito si Robert. Boy to. At alam nyo ba, binigay namin to sa aming bunsong anak. Ang bunsong anak ko nga pala ay lalaki. Bakit kaya binigyan namin siya ng toy na doll? Si Robert, pasensya na lang kasi natanggal na yung pagka humawak ang mga boys, natatanggal ang mga tornilyo. So, nilagyan ko na lang tape at pinang-display na lang namin. Ito, naging toy niya to for a while. Bakit kaya binigyan namin siya ng toy na ganito? Nakakasama ba yun? Magiging gay ba siya? Or magiging iba ba yung sexual preference niya? Alam nyo ba, na kapag binigyan natin ng mga toys, dolls, ang mga anak natin lalaki, hindi ibig sabihin na magiging magiging gay na siya. Bigyan namin siya ng toy na ganito para maintindihan niya yung pakikipagkapwa-tao. Kasi 'di ba in this toy, pwede niyang ma-simulate yung pag-aalaga sa kanyang little brother. He considered this as a little brother to him. So tinatawag niya may pangalan to, si Robert. Anong pangalan nito? Roberto ba? Robert. Sa Kaging daw. May surname pa namin. So, siya yung pinakabunso namin ng pamilya. Kasi yung Super Robert sa Kaging. Talaga? May super din siya. Kasi yung isang doll ng anak ko, yung, anong tawag dito sa doll na to? Anong tawag dito sa doll na to? Baby Alive. Baby Alive na doll. Yung pang girl naman. Si Emily naman yun, yung pinangalan ng anak ko. Pero syempre, lasog-lasog na siya. Hindi na presentable, ipakita. Wala na siyang paa, tapos wala na siyang ulo, tapos wala na siyang lasog-lasog na siya. So, pang-display na lang sila. Tinapon so, na lang. it promotes empathy to your kids too. Halimbawa, kapag nakita nila na, parang iisipin nila, may sakit yata si Robert. So, alagaan nila. In real life, they can also be like that. Maalagain sa kapwa at sa kanilang mahal sa buhay. Huwag kayo matatakot sa mga dolls. Huwag niyong isipin na merong multo dyan or something. The more na iniisip niyo na merong kababalaghan sa doll, lalo siyang maging ganon. Because, siyempre, yung mga demonyo, andyan lang sa paligid, yung mga entities. 3 a.m. merong ganon. Oo. Kaya pag inisip niyo, mangyayari nga. It manifests. So, ayun nga. Ito isang tip ko sa inyo. Huwag kayong magre-restrict kung ano ang ibibigay nyo. Huwag nyo ibigay yung baril. Kasi nagiging violente yung mga bata. Diba? Nagiging violente. Ayan. Pinapakita niya yung baril na bigay sa kanya ng ninang niya.